Maanghang ang naging buwelta ng Malacanang sa pagkumpara ni VP Sara sa kanyang ama kay Ninoy Aquino. Hindi raw ito karapat-dapat. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Magiging Ninoy ka. Yan ang babala ni VP Sara sa kanyang ama na gusto nang umuwi sa Pilipinas. So be it naman daw ang sagot ng dating Pangulo. Pero para sa Malacanang, parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. wala rin daw basihan ang pangamba ni VP Sara sa seguridad ng kanyang ama sakaling makauwi siya sa Pilipinas. At mas lalong walang basihan ang panawagan ng mga taga-suporta ni Duterte na magbitiw na si PBBM. Kung pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Napansin din daw ni Senador Robin Padilla na pinaghihigpitan na umano sa dahig ang mga taga-suporta ni Duterte. Tugon ni Jose Castro, hindi na ito sakop ng Pilipinas. Maaring ipinaiiral na ng the Netherlands ang kanilang batas doon. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.